makakakuha ng turtle. Si Noy Nico pa rin ang nakakuha for the side of Burmese Ghouls, pero gusto naman ng Team Flash ng bawi. First blood coming in from Hades at parang hindi po siya tapos. Jay naman dito ng buhay. Nico wants to go there. Carbon? Pero si Carbon going for the backline. Jay makakatakas pa nga rin. And that was such a great macro play coming in from Burmese Ghouls. Larong ito. Kailangan talaga. A lot of pressure lies on Lolzy to provide vision. Pero teka lang, Nico, Adamir na pa-penalty zone out. Oh! Pero in happy pa rin with the fracture and nakabawi na nga dito ang jungler ng Burmese Ghouls. Sa mid at mahanap siya ni Nico, hindi nag-hesitate din Uy! Nico. Si Nico, nabigyan siya. Aray! Kaya pala nag-Ruby pick para maiwasan yung mga ganoon. Grabe no, parang yung specialist na Ruby na hinahanap natin, yung pala talaga si Blink. Nakita na niya lumilipad eh. Tapos preemptive na I'm offended, pero dahil dyan wala na siyang ultimate. Vanix ngayon, bumabawas na rin. Pwedeng mag-contest dito ang Team Flash pero masyadong mababa ang buhay ni Hades. Pero si Hades pa rin ang makakakuha for the side of Team Flash. Netherrealm ginamit na si Adamir. Pumasok pa. Mukhang tutumba dito si Carbon. Pero nakaisa doon si Nico. Nakaisa on to Hades at unti-unting bumabawi ang Burmese Ghouls doon. Tutumba na rin si Vanix. At Here comes ito Nico. yung trade na hinahanap nila. Lolzy! Tumumba na rin. Ang daming nakuhang kills ng Burmese Ghouls doon. Tapos parang dumadagdag pa yung sakit. Pero ito nga, I'm offended from Blink. So Nico, pumapasok. Napakatapang talaga ng Burmese Ghouls ngayon. 2 beses nang nangyari yon, yung paurong na penalty zone. And this is what you don't want to see if Team Flash ka, no? If Singapore fan ka, gusto mong makita na yung mga penalty zone na yun. Kinagandahan kahit papano naman, pinipili talaga ng Team Flash na magsama-sama. Ito yung typical na playstyle na parang ina-expect natin sa kanila. Yung nag-iisa lang si Hades. Ay! Kaso hindi yata napaganda yung napag-isa siya dun. Maganda yung plano. Pinapakita mo kay Hades na kaya ko rin to paganahin. Tsaka tignan mo yung combo nila na Ruby plus the Nolan. Yeah. Hilain mo. Kakatayin go. Para siyang yung ginamit ng Onyx Esports kapon na Tigreal, tapos napipick off din nila. And grabe, no? Yung macro na pinapakita ngayon ng Burmese Ghouls, apart from the pick-offs na paulit-ulit na nahanap si Hades, may mga ganitong klaseng rotation na pati si Adamir hindi pagbibigyan. Ayaw talaga tantanan. Penalty zone na naman. Palikod. Pero yung I'm offended, nandun rin naman. Flicker out. Makakataka si Adamir. Pero yung Torre nila sa baba, hindi na. At sa taas naman ata magiging reply ng Team Flash. Trabaho lang para kay Vanix, the hardest working Singaporean. So far, ang ganda pa rin naman na nag-mirroring lang itong dalawang kupunan na Nandun sa loob ng pit. At mukhang magiging sagot para doon sa cross-map play na kumuha ng Torre sa taas ay mabilis ang Lord. Pinakagahan talaga ng Team Flash at nakuha na nga ni Hades at nag-final slash na doon. Netherrealm, Jay, sakto rin naman. Walang nakuha ang trade yung Burmese Ghouls except for the turret doon sa taas. napakaagad nung desisyon na yun. Parang sabi mo nga, sagot agad dun sa cross-map play. At binurst down agad yung Lord, pero Adamir dito sa bot. Ito na ata, the sacrificial play. Adamir, ilang beses ka na po 4v1. Hindi namin makakalimutan yung ginawa nyo doon. Pero this time around, mukhang makakatakas na naman muli si Adamir. And looking at that shot goal, no? Team Flash, pinag-usapan natin dito ng Torre. Pero mukhang makiklear din naman ang Lord Hades ngayon. So may split push pero hindi siya yung masi-split open. I'm offended, Flicker play. Nabigla doon si Hades. Kaya naman Burmese Ghouls pwede maging aggressive dito. Adamir pa 5-man penalty zone. Pero mag-isa lang siya ngayon at yun na nga ang sacrifice. Expect mo up until the late game talaga. Ang consistent niyang gagawin, which is yung pag-angat ng waves as Stefani. Pero for the penalty zone and the other skills ng Team Flash, it might just be time na talagang magsanib puwersa na sila. Ginamit ni Lolzy ang kanyang flicker doon pero hindi niya kinick back si Blink. Mukhang nagkaroon ng slight miscommunication. Early pa lang. And overall, the gold earned ay talagang nakakalamang dito ang Burmese Ghouls. Hindi tatama ang M-offended play. Kino-contest na ng Burmese Ghouls yung purple ng Team Flash. Hades nandun, nag-split push na lang sa taas. Alam nila na it's not safe to contest. Kahit purple buff dependent ako, mas importante pa rin yung buhay ko kaysa sa buff. Medyo mahirap yata to kapag dumating sa puntong ang Team Makakakuha siya ng isang inhibitor turret doon sa may bandang itaas, Team Flash. Talagang paisa-isa, chumichepi-chepi lang pero gumagana. Ang ganda ng macro outplay. Biruin mo inagawan ng Burmese Ghouls ng purple tong si Hades. Pero ang lakas pa rin ng loob niya. Kung mapapansin mo, bago niya gawin yun, bumili pa siya ng BOD just to secure na mawawalan sila ng inhibitor. Grabe, kakaibang macro play mula sa Team Flash. Tumitrade pa rin sila kahit may kalamangan ng Burmese Ghouls na 3,000. No purple buff para dito sa Fanny. Malaking tsansa na magkaroon ng energy gap. Pero mukhang magkakaroon muna ng face-off. Ito yung Lord Dance na wala masyadong sumasayaw eh. ano lang to, pinapakita lang ni Stitch yung sarili niya. Tapos si Blinks, ngayon lang nagparamdam, pero ngayon may ideya na sila. And again, going back to sa sinabi natin idea!
Hindi ba natin nakikita yung Blazing Duet pero hindi na talaga natin makikita kung ganun. Tinuklaw pero si Blink Oh. nahanap ni Jay. Oy! Tapos hindi rin gumana yung mga combo. Lolzy! 4-man naka! Pero wala naman sila mapipick up. But this signals na Team Flash. Kayang-kaya namin ni Burst yung Lord pero tingnan mo dito si Carbon. One-on-one kay Jay. Lolzy, tinatry sustain, pero Adamir with the penalty zone. Tapos, yung World Day na forced tuloy yung Netherrealm at mukhang mapupunta sa Team Flash. Ang Lord na ito, pero parang hindi pa natin sila tapos. Dahil tumumpa na doon si Carbon. Kung tatalon nga ba? No, kailangan nating bantabayanan kung ano na ang magiging engage ngayon ng Team Flash for sure. Meron na silang magiging plano dito, especially as Adamir, both Antique Kiras as well as Dominance Ice, hanahawakan na niya. So hindi na masyadong threat dito yung damage na posibleng manggaling. Nico! Kay Nico, speaking of! Adamir, pwedeng tumalon dito. Ready na. Nagre-ready na nga talaga ang Team Flash pero mukhang makakadef naman ang Burmese Schools. Dalawang inhibitor turret ang nawala in the process at makakadepensa sila sa ibang... Huwag natin tatanggalin yun. Oh. Ay, Adamir! Adamir nahuli dito ng 5 at tutumba sa kamay ni Lina. Pero si Lolzy may magandang knock-up doon. Wave the Dragon pero may Netherrealm din naman. At parang umaarangkada na ang Burmese Ghost. Ang ganda na pagpasok si stage with the Blazing Duet. Ang tutumba ng atin doon si Vanix. Isama mo na si Jay. Winter Truncheon play just to delay. Pero hindi rin magiging sapat dahil aabulin siya doon ni Carbon. At 3 ang tumaba sa Team Flash. Grabe yung team fight na yun, no? Nahanap agad si Adamir. Parang nawala na XP laner. At nantuklaw na naman si Hades ng isa. 3 inhibitor turrets na nawawala pero mukhang makakagandi dito ang Burmese Schools. 3 people out for the side of Team Flash. Naku, parang gusto na talaga nilang bawian din at kuhain yung mga inhibitor turrets ngayon ng Team Flash. At yung team fight kanina, yung dahilan kung bakit nga hindi nag-engage ang Team Flash dahil meron na naman! Yung knock-up kay Lolzy, naka-delay, tasak. At ngayon, inaambahan na nga, pinipwestuhan. Binibilisan ng Burmese Ghost yung pag-takedown dito sa Lord dahil wala pa si Hades at nakakuha na nga nila. At parang may pampasok dito si Adamir pero yung Netherrealm nandyan, mag-disengage yung Burmese Ghost. At Natuloy. nag-conceal. Conceal. Lolzy, looks for 1, may nasipang isa. Nasipa nga mag-pop yung immortality dito ni Blinks. Tutulungan ba ng Burmese Ghost? Parang hindi na ata at nakakaisa doon si Hades. Pero may magandang pasok na naman si Stage with a Blazing Duet. Sakto si Jay, nakuha niya yung Netherrealm. At may pagpasok naman si Adamir. Pero parang bumawi na kayo ng Team Flash. Wala na si Lina, wala na si Blinks. Isama mo pa si Nico. 3 wala Vanix. sa Burmese Ghost. Pero si Carbon gusto pang umisa. Pero men, 4 iyan. Naiyong ka na ito pa, flicker out para makawala si Lolzy. Nag-pop yung Oh my God! Tatumba ng ating siya, hindi pa talaga tumitigil ang ating laban! Ate Six! Nakagawan ng isa niya! Na si Hades! Matatag ang kanilang performance ngayon. Conceal play, may nahanap. Oo, pero nakawala si Vanix, nag-Wind of Nature din naman. And now, tuloy-tuloy ang laban dito. Lina ang unang tutumba, nakakapag-Blazing Duet. Pero parang atras ata yung Burmese Ghost dito dahil So, nasa harapan si Adamir. This is a Revolve Lord. Lolzy looking for Blinks. At mahahanap niya at masisipa niya pero medyo napalayo ata. Oy! Ang ganda ng counter to ni Blix! Kaya naman napigilan niya ang Team Flash ngayon. Pero si Vanix nakakapag-free hit na rin. And now si Hades gusto umatake doon. Pero disiplina pa rin ang Team Flash. Oo. Panglito din na play kontra dito sa Burmese Ghost. So di kaya mambait ng Netherrealm din na isa na naman sa possible huge advantages na makikita natin. Kasi kapag ka nangyari yung kanina siguro na talagang hawak na ni Hades yung purple buff niya such as now, kakakuha niya lang at wala yung Netherrealm, eto yung magiging time o go signal ng Team Flash na talagang hindi na mag-hesitate pa. As well as the Blazing Duet. Kasi kung kanina naging sobrang taas nung damage niya, pagka nahiwalay naman etong si Stitch at napilitang gumamit ng Blazing Duet sa isang alanganing sitwasyon, Lolzy. papabor na yun sa kanila. Kaso ngayon si Adamir. Ginamit na nga yung penalty zone doon pero walang tinamaan. Pero si Blink meron tinamaan doon. Ang ganda na magpasok ng Burmese Ghost. Pati na rin ang Blazing Duet. Pero na-sustain ng Nico! Team Flash. Nico! Pero sabi ni Nico, kakayanin ko kayo lahat. 2 tumumba. Make it 3. Kapalit ng buhay ko. Pero si Adamir nag-pop yung immortality niya. Si Carbon galing doon with the final slash. Si Adamir na lang ang natitira ngayon. At parang hindi na gusto ng Burmese Ghost ang Lord. They wanna go for the win. Rekta depensa ang kailangan nilang gawin dahil ang daming pushing waves. At ito yung gagawin nila. Magme-megamind dito si Lina. Ika-cut ng maaga ang wave para mas malaki ang tsansa na makapag-push sila ng mid lane. 40 seconds para kay Jay. No, kinakailangan na talaga nilang i-maximize etong opportunity na yon dahil meron na nga silang kasamang Yan minions. na. Eto na yata. Yan na, buhay pa si Stitch. Mag-tower lock na nga sila and Burmese Ghost makakabawi from a devastating defeat nung day number 1. Magandang panimula.